Sa buwan na ito po, ang ating pinag-uusapan ay siyam na bunga ng Holy Spirit at ang regalo ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang ating pinag-uusapan. 2 linggo na po nating pinag-usapan ang tungkol sa bunga. Ang fruit of the Holy Spirit ay hindi po natin kayang i-produce. Yung pag-ibig, hindi mo yan kayang i-produce na sarili mo. The love, the joy, sa kabila ng problema, may joy. Si Holy Spirit po yan. Kaya yung isang tao na walang Holy Spirit, paano magtatagumpay sa buhay? Paano magiging masaya sa kabila ng may problema? Paano lalakas? Malakas ka pa rin bilang anak ng Diyos sa kabila ng problema because of the Holy Spirit in you. Because of the power of God in you. Sino naniniwala roon? Pumulakpak sa Lord. Yes! Gaano mang kabigat na yung problema, taglay mo pa rin yung joy. Taglay mo pa rin yung peace. Taglay mo pa rin yung hope. Why? The God of hope is in you. The God of peace is in you. The God of the universe is in you. Pumalaka pa naniniwalang kasama mo si Lord. May kasama ka sa problema, hindi siya nang iiwan. Kaya malakas pa rin kahit may problema. Masaya pa rin. Puno ng pag-asa. May pag-asa ka na kung may karamdaman, kayang palayain at pagalingin ni Lord. Pero kapag tapos na talaga ang mission mo sa buhay, sabi ni Lord, uwi na. Pero wag muna, Lord. Maglilingkod pa kami. Amen. Okay, so, ikukontinue po natin. Tayo po ay 2 linggong nag-usap patungkol sa bunga ng Holy Spirit. Yung pinoproduce ni Holy Spirit sa kanyang pinananahanan. Yan. Sabihin natin, Holy Spirit. Pag sinabing Holy Spirit, yung po ang Espiritu ng Diyos, Ama. Espiritu ni Christ. Yan po yung naituro ko na sa inyo. Okay? So, ito po yung aking topic. Marami po kasi ay laging after sa regalo. Siyempre, sino ka namang hindi gugusto ng regalo, tama? Kagaya ng 1 linggo, namigay tayo ng dala nyo gang pamaypay. Naiwan. Yun. Ang Ate Meli. Pinag-closing prayer natin 1 linggo. Namigay po tayo sa mga nanay. Kailan ba ang Father's Day? Di kayo naman. Meron na po kaming handa ni Pastor na ipamimigay sa Father's Day. Kaya huwag kayong a-absent. Di ko alam kung kailan ang Father's Day. Yan po ay initiative namin na magtanim. At masaya po kaming makasama kayo dito sa J1 Family. Kung tayo ay nagnanasa ng regalo, kagaya ng 1 linggo, may nagregalo sa akin ng sobre, naiwan ko, ay natatang ko pa rin. Kakatawa naman. Naiwan ko, sabi ko, bigay ni Sister Mirna, yun, nakalagay pa nga pangalan. Tapos Reb Alice, kaya siguro hindi dinampot. May mga naglinis, pero hindi kinuha. Hinahanap ko yung bigay nyo. May pa-Mother's Day sa akin, Sister Mirna, nasan yun? Hindi ko talaga makita sa bag. Pag-akyat ko din, namumula-mula yung sobre. Sabi ko, aba, ang galing, may naglinis na. Hindi rin nawala. Talagang ang mga tunay na Kristiyano ay tapat. Hindi nang uumit. Palapakan natin si Lord. May pangalan, Reb Alice, tanim ni Sister Mirnaba. Kakatuwa naman. Talagang ako'y natutuwa at napapagkatiwalaan ang mga pumapasok dito at nababago. Sabi mo sa iyong sarili, nababago ka? Dahil ni Holy Spirit, amen? Nababago tayo? Okay, ang aking pong topic, instead na tayo pag-usapan agad natin ay regalo, pag-usapan muna natin yung nagre-regalo. Sino rito ang kaya ka buhay ay niregaluhan ka ng buhay ni Lord? Kaya ikaw ay nagising, hindi dahil ng alarm clock.
Dahil ng Panginoon Diyos. Kaya ka humihinga, hindi dahil ng oxygen. Libre ang oxygen na meron tayo ngayon. Libre ang hangin ating nilalanghap. The giver of air, the breath, the giver of life, the giver. Palakpakan natin, the God the Father. Sabihin natin, thank you for this life, Abba Father. Thank you for everything. Thank you. Thank you for I have a wonderful future na inihanda mo sa amin. Salamat. Salamat sa aming pamilya. Sige, magpasalamat muna tayo. Salamat po, Ama, sa lahat. Aming mga mahal sa buhay, the J1 family, aming mga anak, ang aming asawa, kung may asawa, ang aming loved ones. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat. Pinagkaloob mo sila sa amin, the resources, the treasures and talents. Salamat. Salamat sa buhay na ito. Salamat. You are God, the giver of life. Palakpakan natin ng God the Father. So, ang ating pong topic, the giver, the gift, and the gifts. Part 1 po. Kaya itutuloy po natin sa mga daraang linggo. Pag-usapan po muna natin the giver. Siyempre gusto natin may regalo. Regalo. Yun nga, kanina nagpasalamat na tayo. Niregaluhan tayo ng buhay. Niregaluhan tayo ng mamahal sa buhay. At iba't iba pang regalo. Itong J1 family, regalo sa atin. Pagbalik ni Kristo, tayo yung, as a church, tao, ikaw at ako, tayo yung irarapture. Amen? Amen. Pumalakpak sa Lord ang kasama sa rapture. So, sabihin natin, the giver, the gift, and the gifts. Part 1. Pag-usapan muna natin the giver. The giver. God the Father is the giver, and God the Son, Jesus Christ. Marami po silang ipinagkaloob. The miracle, the anointing, the strength, the wisdom, the talents. Ang dami po. Pero, meron po akong ibibigay sa inyo na wala ang iba. Meron tayo marahil, pero ilang billions of people meron ang buong mundo. Meron kaya sila nito? The giver is the Father. The giver is the Son, Jesus Christ. Pag-usapan po natin. Letter A. God the Father gave His only begotten Son, Jesus Christ, to the world. Ibinigay ng Ama si Jesus Christ para sa sangkatauhan. Basahin natin. Sending Him to be the Savior of humanity. Binigyan tayo ng buhay, pero ayaw ng Panginoon na pagkatapos natin sa buhay na ito, ay hindi tayo makarating doon sa langit na Kanyang inihanda para sa atin, na Kanyang mga anak. Hindi natatapos ang buhay natin dito. Meron tayong tunay na buhay after this life. Kaya gumawa ng paraan ng Ama para makarating ka doon sa inihanda niyang masyon. At anong ginawa niya? He sent Jesus Christ, His Son, to the world to save humanity. For God, John 3:16, for God so loved the world, buong mundo, mahal ng Diyos, that He gave His one and only Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Hindi po lahat ay may eternal life. Ang iba po ay tatanggap ng eternal judgment sa punishment sa impyerno. Sa hindi tumanggap ng totohanan kay Kristo at hindi nakipagrelasyon. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niyang kanyang kaisa-isang anak, begotten Son, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ito po si Jesus, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kapahamakan sa taong walang relasyon kay Kristo. May kapahamakan sa apoy ng impyerno sa taong hindi magkakaroon ng genuine relationship, genuine faith sa God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, may kapahamakan sa taong walang tunay na relasyon kay Kristo. Ang tatanggapin nila ay buhay. Ang tatanggapin nila ay kapahamakan sa impyerno. Pero ikaw at ako na nagsasabing totoo ang relasyon kay Kristo. Kilala ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At nananahan sa iyo si Holy Spirit, may buhay kang walang hanggan. May buhay kang walang katapusan. Sa piling ng Ama sa langit. Dahil ikaw ay nananalig. Paano ka nanalig? Nung marinig mo ang katotohanan na si Kristo ay buhay. Pag Biyernes Santo, buhay pa rin siya. Nanalig ka dahil may nagpahayag na si Kristo ang daan patungo sa Ama sa langit. Paano mananalig ang tao kung walang magpapahayag? Ang ipapahayag ay ang katotohanan na nagpapalaya sa tao. Na si Kristo lang ang daan, hindi relihiyon, hindi mabuting gawa. Tanging si Kristo na nag-aalay ng buhay sa cross para ang kasalanan mo't kasalanan ko'y mabayaran, mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ilan ang tao sa mundo na hindi ito nalalaman, pero matalad ka. Pinapasok mo at pinaghari at nakipagrelasyon ka kay Heso Kristong banal. Ang regalo ng Ama sa sangkatauhan, pero hindi lahat ay meron Kristo sa puso. Ikaw na tumanggap, mapalad ka, nananahan sa iyo ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Kaya ikaw ay blessed beyond measure. Masaya po ba tayo? Nananalig po ba tayo na may kasama kang Diyos? Pamula nang tanggapin mo si Kristo, siya ang regalo na ibinigay ng Ama. Na marami, ang tanong ko lang, kayo po'y sumagot, yung hindi pa nasagot. Lahat po ba ay tumanggap ng regalo na ini-offer ni Kristo na kanyang buhay? Siya'y kumakatok sa pintuan, Revelation 3:20. Lahat po ba'y nagpapasok? Lahat po ba ng tao? Lahat po ba ng tao ay inanyayahan si Kristong maghari? Lahat po ba ay sinabihan ni Kristo? Lahat po ba ang sinasabi po ba rito na ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Mahal po ba ng Diyos ang sanlibutan, ang tao? Mahal. Lahat po ba'y anak ng Diyos? Sino lang ang bugtong na anak ng Diyos? Sino ang bugtong? Bugtong. Kristo Jesus. Sino lang ang may karapatang maging anak ng Diyos? Yung tatanggapin yung bugtong na anak si Kristo. Tinanggap na po ba natin? Nakikipagrelasyon po ba tayo? Ikaw na nakikipagrelasyon, may genuine faith at genuine relationship, ikaw ay naging anak ng Diyos dahil totoo ang relasyon mo kay Kristo. Pumalakpak ang totoo ang relasyon kay Kristo. Congratulations! You are a child of God because you have a genuine faith, genuine relationship. Alam mo, naniniwala ka, hindi ka kayang iligtas ng mabuti mong gawa.
Hindi ka kayang iligtas ng relihiyon. Ginawa mo, ikaw na anak ng Diyos, nagdesisyon kang gawing totoo ang pananampalataya mo na ang tangi mo lang tagapagligtas ay si Kristo Jesus. Congratulations, maging ikaw na nasa online na nakakapakinig nito. Hindi ka kayang iligtas ng religion, ng anumang relihiyon. Hindi ka kayang iligtas ng iyong mabuting gawa. Acts 4:12, sa silong ng langit, walang ibang pangalang sukat ikaligtas ng tao. Tanging pangalan lang ni Heso Kristo dahil siya'y totoong Diyos. Mula sa langit, siya'y bumaba sa lupa, nag-alay ng buhay. Ang sakripisyo niyang ginawa ay sakripisyo para mailigtas ang taong tatanggap sa Kanya. Kung tatanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, maliligtas ka. Kung ipapahayag ng iyong labi, na si Jesus ay iyong Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Kapag ikaw'y nanalig at tumanggap kay Kristo, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sa sino mang manalig at magpahayag ay maliligtas. Manalig na si Kristo, ang Panginoon, ipapahayag mo siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, maliligtas ka. At kung ikaw ay mananalig at tatanggap na si Kristo ang iyong Panginoon tagapagligtas, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Meron po bang bago rito? Anyayahan ko lang po kayo bago ako magpatuloy. Sino po ang may kasamang bago? Meron po bang may kasamang bago? First time po kayo? First time? Mahalaga ito. Sa sino mang mananalig at magpapahayag na si Kristo ang iyong Panginoon, Hari at tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Mananalig at tatanggapin na si Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos, tatanggapin mo as your Lord and personal, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Nananalig ka ba sa Kanya? Meron pa po ba diyang bago? Nanalig ka na si Kristo lang ang daan patungo sa langit? Nananalig ka na si Kristo'y totoong Diyos na matay, inilibing at muling nabuhay? Nananalig ka na hindi ka kayang iligtas ng relihiyon mo o ng mabuting gawa? Samahan po natin sila sa panalangin. Ilagay mo anak ang iyong kamay sa tapat na iyong puso. Yumuko tayo. Baka hindi mo pa ito nagagawang totoo. Bago ako magpatuloy, mahalaga ito na marinig sa atin. Sabihin mo, samahan natin yung mga bago, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, tunay po ako nananalig sa inyo. Kayo'y tunay na Diyos, Jesus Christ. Mula sa langit, bumaba kayo sa lupa for a mission na ako'y iligtas. Tumigis ang iyong banal na dugo nung kayo'y mamatay sa cross, na ito'y naging pambayad ng lahat ng kasalanan ko. Inaamin ko po, ako po'y maraming nagawang kasalanan. Nagsisisi po ako at nagpapatawad. At humingi ng tawad at nagtatakwil ng lahat ng aking nagagawang mali. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa katotohanan na kayo'y tunay na Diyos. Na kayo'y namatay para sa akin. Para ako'y makasama sa langit. Para mapatawad ang kasalanan ko, para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, binubusan ko po ang puso ko sa iyo. Pumasok po kayo at maghari sa puso ko. Tinatanggap ko kayo bilang Panginoon ko, Hari at tagapagligtas. Panginoong Jesus, kayo ang bugtong na anak ng Diyos, namatay para sa akin, inilibing, subalit kayo muling nabuhay after 3 days, at kayo'y muling babalik upang ako'y isama sa iyong kaharian. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Salamat po na kayo na maghahari sa buhay ko. Salamat, Holy Spirit, dahil tinanggap ko ng totohanan kayo, Kristo Jesus, ang inyong Espiritu, the Holy Spirit, ay mananahan sa akin. May kasama akong buhay na Diyos.
May kasama akong makapangyarihang Diyos. May kasama akong Diyos ng himala. May kasama akong Diyos nagpapagaling. Diyos na nagpapalaya. May kasama akong hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon na hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. May matagumpay akong buhay mula sa araw na ito. Lalakad ako sa parada ng tagumpay. Dahil kasama ko ang mapagtagumpay na Diyos, Kristo Jesus. At ngayon, Ama sa langit, salamat po. Ikaw ang aking Ama. At kayo, Lord Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. At kayo, Holy Spirit, Spirit of God, ay nananahan, naghahari sa buhay ko para ako'y tuloy-tuloy na mabago. In Jesus' name, palakpakan mo si Lord. Sumunod na tayo. Praise God. Congratulations. Lahat dito ay anak na ng Diyos maging nasa online. Amen? Palangit tayo, may eternal life tayo. Ay, Pastora, paano? Ako naman hindi perfect. Walang perfect, kapatid. Walang perfect. Pag ikaw ay nagkamali, nariyan si Holy Spirit. The Holy Spirit will convict you. Makinig po kayo. Kung totoong nasa iyo si Holy Spirit, maniwala ka. Iko-convict ka pag nagkasala ka. Para magsisi. Talikuran ng kasalanan. At tanggapin mo ang pagpapatawad. At sabihin mo, ayoko na pong maulit. Hindi mo yung kaya. But because of the Holy Spirit in you, kaya mo yun. Amen? Pumalakpakan nagsasabing, ang buhay natin kay Kristo ay pabago ng pabago. Don't feel guilty. Don't feel condemned. Have a godly sorrow pag nagkamali, balik kay Lord. Iwaksi ang pagkakamali. Amen? So ituloy po natin. So God the Father gave His only begotten Son, Jesus Christ. Who is the giver? God the Father and the Son. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkataon. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Giver si Christ. Ibinigay niya ang buhay niya. Para sa iyo at sa akin. Sabihin mo sa iyong sarili, huwag mong ipagwalang bahala ang kaloob ng Diyos para ikaw ay maligtas. Siya ay si Jesus Christ. Huwag mong hayaang mapigati ang Diyos. Palakpakan natin si Lord. So God the Father and God the Son, Jesus Christ, the giver of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Niregalo ng Ama si Jesus Christ. Kanino ibinigay ng Ama si Jesus Christ? Kanino po? Yung binasa John 3:16. Kanino? Sa buong mundo. Ang tanong, ngayon, ibinigay ng Ama, ibinigay ng Anak, si Holy Spirit. Para kanino si Holy Spirit? Sa buong mundo? Sa tumanggap. Lahat po ba ay mahal ng Diyos? Lahat po ba'y gustong iligtas ng Diyos? Lahat po ba'y ligtas? Hindi. Lahat po ba ng tao ay nilikha ng Diyos? Lahat po ba'y anak ng Diyos? Hindi. Sino lang ang anak? Yung tumanggap sa bugtong na anak. Sino ang tumanggap ng bugtong na anak? Taas ang kamay. Yuy! Ikaw ay anak ng Diyos. At ito yung maganda. Nung tanggapin mo si Christ as your Lord and Savior, simula noon, nanahan na sa iyo si Holy Spirit, the gift of God the Father. Regalo ng Ama, regalo ni Jesus Christ. Grabe, holistic ang regalo ni Lord. You are carriers of the presence of God. Masaya ba tayo doon? Basahin natin. God the Father and God the Son, Jesus Christ, the giver of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Saka po natin pag-uusapan yung gifts, kasi yan po ay the gift of healing, gift of miracle, gift of interpretation of tongues, gift of prophecy, gift of wisdom. Baka sa isang linggo. Pero pag-usapan muna natin yung regalo ng Ama. Sino po yung kaninang ating pinag-uusapan ng regalo ng Ama? Jesus Christ.
Sino naman ang regalo ng Ama at ni Jesus? Holy Spirit. Nasa iyo na si Holy Spirit. Tanungin mo yung sarili. Pasagutin mo. Sarili mo. Nasa iyo na si Holy Spirit. Kasi anak na ng Diyos. Si Holy Spirit ay Espiritu ni Kristo. Tayo ang katawan ni Christ. And through the Holy Spirit, yung ginawa ni Christ nung siya'y nasa lupa, saving the lost, ngayon na assignment natin. Dalhin ang tao palapit kay Kristo, hindi sa'yo para, wag mo sa iyo ilalapit. Baka maging idol ka. Hindi maganda yun. Si Christ lang, sa Kanya mo ilapit. Lahat ng nakikita sa atin, na tama at magaling, because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Together, yan po ay, yan ay magkahiwalay nung ipadala ko. Ay, hindi pala. Magkasama pala. Okay lang. Together with God the Father, the Lord Jesus Christ is the giver of the gift of the Holy Spirit and the gifts of the Spirit. But God doesn't give the same gifts to each one of the people. Iba-ibang iniregalo. Saka natin pag-uusapan yung gifts of the Holy Spirit. Pag-usapan muna natin yung niregalo ng Ama ni Jesus. Siya ay si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Love you. Saan yan? John 14, 16, 17. Ito si Jesus. Sabi ni Jesus, nung nung sabihin ni Jesus ay pagkabuhay niya. After resurrection. Hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isa pang patnubay. Wow. Isa pa. Ibig sabihin, meron na, bibigyan pa. Gets? May kasama kang makapangyarihang Diyos at kikilos pa siya sa'yo. Kasama mo na, pero may empowered ka pa. Gets? Magbasa po tayo. Ang nagsasalita rito sa John 14, 16 to 17 ay si Jesus. 1, 2, 3, go. At hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo, ang kausap ay disciple. At ito ngayon ang sinasabi sa atin, bigyan niya kayo ng isa pang patnubay na sa inyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mundo. Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito, ngunit kilala niyo siya dahil kasama niyo siya, indwelling presence, at siya'y sa inyo, outpouring presence. Nakikilala po ba si Holy Spirit ng iba? Nang walang relasyon kay Kristo? Ikaw, kilala mo ba? Ito, pinapakilala ko sa inyo. Sino ang nanalangin sa Ama para dumating si Holy Spirit sa atin nung tanggapin natin si Kristo? Sino nanalangin? Sagot po kayo. Sino nanalangin? May kausap ako? Participate tayo. Sinong nanalangin sa Ama? Sinong humingi para maging regalo natin? Si Jesus. Sinong iniregalo sa iyo at sa akin ni Jesus at ng Ama? Palakpakan natin si Holy Spirit. Sabi mo sa iyong katabi, may regalo ka. May kasama ka, natutulog, nakasakay sa airplane, nasa barko, naglalakad sa kadiliman, may kasama ka. Walang pangamba, ang Diyos ang kasama. Sabi rito, kilala niyo siya dahil kasama niyo siya. Sino rito may kasamang buhay na Diyos? At siya isa sa inyo. Outpouring. Mamaya, tanggapin mo yung outpouring. Gusto mo yung outpouring? Sinabi dyan, no? Siya'y kasama nyo siya. Indwell. Nasa inyo. At siya'y sa inyo. Outpouring. Mamaya. Sino may gusto noon?
Sino may gusto noon? Ang may sakit ay gagaling. Ang nanghihina ay lalakas. Ang nalulungkot at nalulumbay ay magagalak. Hindi ko yang kayang gawin sa inyo. Si Holy Spirit na nasa ating kalagitnaan, si Holy Spirit na nasa iyo, siya ay indwelling at may outpouring. Handa ka ba? Pumalakpak ang handang makaranas mamaya. Papaltan ni Lord ng galak kung ikaw ay nalulumbay at nalulungkot. Lakas. Hindi ko kayang ibigay yan sa inyo. Ako'y umaasa rin sa Kanya. Si Holy Spirit ang i-desire natin. Sino nagde-desire ng lakas kay Holy Spirit? Handa ka ba? Pumalakpak ang handa. Praise God. The Holy Spirit is sent from the Father and the Son to apply Christ's saving work to all who trust in Him. The Holy Spirit applies salvation by giving life, granting faith. Lahat yan ay galing kay Holy Spirit. Nagkaroon ka ng faith dahil ng Holy Spirit. Nakakagawa ka sa ministry, nakakapag-pray ka dahil ng Holy Spirit. Nakakapagpatawad ka dahil ng Holy Spirit. Meron kang pag-ibig kahit hindi ka ibig-ibig dahil ng Holy Spirit. What do you expect sa walang Holy Spirit? Eh si Holy Spirit ang nagpo-produce ng love. Galatians 5:22. Siya nagpo-produce ng joy, strength, faith, patience, goodness, kindness, self-control. Hindi mo kaya. Si Holy Spirit yun. Palapakan natin si Holy Spirit. At sa aming paglilingkod bilang pastor, the anointing, the strength, the courage, lahat ng magagandang nakikita nyo sa amin, si Holy Spirit po yun. Wala kami may pagmamalaki, church. Kami po is just a willing vessel for His glory. Ang lahat na nakikita sa amin na maganda, mabuti, tama, magaling, si Lord po iyon. At lagi po namin sinasabi, kapag kami nagkamali, kami yun. Sa mga pagkakamali, si Lord perfect, hindi nagkakamali. Kung ano man ang nakikitang mali, ito po'y itinatakwil, nagsisisi at nagpapabago. Sino yon? Sino rito yung gano'n? Nagsisisi, nagtatakwil, nagpapabago, pumalakpak kay Lord. Sino nagsasabi, anumang galing? Galing sa sayaw, galing sa pag-awit, galing sa pananalangin. Wala, ang lahat ng yan. It's not by might. It's not by power. It's only through the Spirit of the living God. Zechariah 4:6. Siya yung nagka-grant ng faith. Tanong! Ito pa yung naitanong ko na noon. Ang mga unbeliever po ba, hindi pa mananampalataya, sila po ba'y kinikilusan ni Holy Spirit? Kinikilusan po ba sila ni Holy Spirit? Kinikilusan po ba sila ni Holy Spirit? Yes! Paano maboborn-again kung hindi kikilos si Lord? Di na may magmamalaki yung nag-share. Gaano man kagaling ng iyong boses. Maging makata ka man sa pag-share. Wala yan kung walang kilos ng banal na Espiritu sa mga nakikinig. Kagaya ngayon, kumikilos sa iyo, Holy Spirit sa'yo. Para ikaw ay gumaling at lumaya at sumaya. Para ikaw ay lumakas. Para ikaw ay makalaya. Para ikaw ay mabago. Hindi dahil sa aking boses, hindi sa aking tinig, hindi sa galing ko, kundi kay Holy Spirit na nasa ating kalagitnaan at nasa iyo. Uuwi kang pinagpala. Pumalakpak ang uuwing pinagpala. Lumakas, sumaya. Amen, Lord. Si Holy Spirit ang bida. Amen. Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. We are His body. We are His temple. Our body is the temple of the Holy Spirit. Now, who is the giver of the ibinigay si Jesus? The Father. Sino ang nagkaloob kay Holy Spirit para sa iyo? Jesus Christ and the Father. Malinaw? Malinaw po yan. Kasi ang linaw dyan, hihingin, idadalangin ko sa Ama
So, si Jesus at the Father ang nagbigay ng Holy Spirit. Malinaw? Sino bang nanalangin? Si Jesus. Kanino? Sa Ama. Anong hiningi? Regalo. Kanino ibinigay ang regalo? Sa'yo, sa akin. Nasa atin ang regalo. Yan ang best, most important, greatest gift. Jesus Christ, the Holy Spirit. Kakaawa naman ng tao, pero magkaroon tayo ng kahabagan sa kanila. Share Christ. Huwag mo nang damihan ang iyong pagsishare na ang mahalaga ay maipakilala mo si Christ. Ganito po ang entra pag kayo magpapakilala. May ipakikilala ako sa inyo. Yan. Nakarelasyon ko siya 1986. At mula nung makarelasyon ko siya, ang buhay ko ay nag-iba. Gumanda kaysa dati. Mula nung makilala ko siya, hindi na ako humiwalay sa kanya. At lalong hindi na siya humiwalay sa akin. Mula 1986, pinakialaman niya ang buhay ko. Sinusitis na hindi gumaling. Ay ayaw ko naman magpa-opera from 1983. Pagdating ng 1986, nakarelasyon ko ang manggagamot. At yung sinusitis na ayaw kong ipa-opera, dapat operahin na, pinagaling ng karelasyon ko. Gusto mo bang matanggap? Gusto mo rin bang makipagrelasyon sa nakarelasyon ko? Noong 1986. Siya ay si Jesus Christ. My Lord, my Savior, my healer, my everything. Sample ko lang yan sa inyo. Pwede mo rin gamitin ang sarili mo kung kailan ka na born again. At pwedeng mula sa puso mo, ay gamitin mo ano bang mga ginawa sa iyo ng Lord. Huwag mong gagamitin yung patotoo ko. At wag mo sabing, lumundag ang apoy. Dahil hindi naman totoong sa iyo lumundag. Sa aking buhay yun eh. Lumundag ang apoy na may sunog dyan. Sa palengke. Wag mo sasabihin yung lumundag ang apoy. Pwede naman. Nung si Rebalis ay manalangin. Mga bukol ay natunaw. Alam mo ba, kapatid, sa iyo, mula nung makakilala ka, gumagawa siya ng patotoo. Sa ating lahat, hindi lang kay Moses, hindi lang kay Joshua, hindi lang kay Joseph, hindi lang kay Solomon at kay Samson, hindi lang kay Jose, sa'yo, hindi lang sa akin. Sa totoo lang, magsimula ka lang doon sa maliit na bagay na ginawa ng Lord sa'yo. Alam mo, yung maliit na yan, imumultiply ni Lord yung mga himala sa buhay mo because God works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Unstoppable miracle ang mararanasan ng bawat isa. Yan po ang nararanasan ko. Ako po ay may kinakounsel, minsan, madaling araw. Talagang may breaking sa kanya ng character. Sabi ko, may breaking ka ngayon. Humanda ka sa breakthroughs. Humanda ka. In your, God will gonna turn your mourning, yung iyong iyak, yung iyong kalungkutan, turn into dancing. Naganap po. Grabe! Naganaw, sabi niya, wow! Nung ako'y umiyak sa Lord, ako'y nagpabasag, ako'y tumanggap na. Struggle po siya dahil binabanatan siya ng mga false accusation and everything. Sobra siyang struggle. Breaking of the character. Binibreak ang character niya. Sabi ko, may breakthroughs ka. May blessing ka. May blessing ka. Eto na nga. After one day lang yun eh. Naku po, sabi niya, hinihintay ko na ako ay ma-nominate kami sa PR, ay na-nominate nga.
Sasabihin ko ba? Sabi po, wag daw munang sabihin. Manghula na lang kayo kung sino. Alive tayo eh. For the testimony, ang aking pong anak, for the glory of God, na-nominate para sa Canada, para sa permanent resident. In Jesus' name, mabilis na magiging residente ng Canada. For the glory of God. Yung po yun, ang dami po niyang siya po ay nagtatrabaho sa ospital. Nagtatrabaho po siya sa ospital. Siya po ay medtech dito. So, siya po ay gagraduate na ngayong June. Yay! Graduate siya ng Canada. Mama, Lord, salamat. Masaya ba kayo? Huwag niyong ichichika. Shh. Chichika. Sabi ng anak ko, Mami, huwag niyo muna ichichika. Ako po naman tuwan-tuwa dahil before yung blessing na yun, ang tindi po ng pinagdadaanan niya, pero mas matindi si Lord. Kaiyak-iyak po ang kanyang pinagdadaanan. Sabi ko, nako, alam ko na, anak, dahil ang big blessing na matagal na natin hinihintay. Tagal na ba yun? Oo nga. Kasi po, may mga issue sa Canada na bla 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 bla. Mahigpit daw ang ganito. Ang mga mama nominate daw ay sobrang dami na raw. Kaya, pero nakasama po sila, ang pangalan nila, bilang anak ng Diyos. Si Lord Jan, palakpak kay Lord. Woo! Thank you, Lord. At marami pa. Kasunod na ang mga prayer request ninyo. Granted. Kasunod na. Kasunod na. Mamaya, abangan mo yung outpouring ng presence ni Lord, the breath of God that performs miracle. Abangan mo mamaya. Desire it. Thank you, Holy Spirit. The Holy Spirit is sent from the Father and the Son. Ay, nabasa ko nito. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Co-equal with God. Alongside God the Father and God the Son, Jesus Christ. The Holy Spirit is considered fully God, equal in nature, power, and glory to the Father and the Son. He is believed to be God's active force, guiding, empowering, and sanctifying believers. Paki-edit, praise yung pangalan niya. Baka alam niyo na, ito may mga ano po doon sa Canada nga pala. Praise muna. Walang inggit. Jesus name. May mga nanonood po sa atin sa Canada. Edit lang yon ha. DJ, kaya ba? Kayang i-edit? Ha? Anong ibig sabihin? Ha? Mute. Tanggalin natin live. Walang inggit. Walang mainggit. Covered by the blood. Covered. Walang inggit. Okay, through the power of the Holy Spirit, believers are saved. Dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, ang mananampalataya naligtas. Puspos, selyado ng Holy Spirit, and sanctified. Nagiging malinis. The Holy Spirit reveals God's thoughts. Hindi mo kayang unawain ang kaisipan ng Lord. Isaiah 54:11. His thoughts is higher than our thoughts. His ways is higher than our ways. But the Holy Spirit reveals God's thoughts. Kung ano yung gusto ni Lord, kayang i-reveal sa'yo. Kaya. Teaches and guides believers into all truth. The Holy Spirit also helps Christians in their weakness. Ito ang maganda. Intercedes for them. Ipinagpe-pray tayo. Parapakan natin si Holy Spirit. Hindi naman tayo marunong manalangin ng wasto. Puro tayo penge. Iba ang way ni Jesus pag nananalangin ka sa Ama. Your will be done on earth as it is in heaven. Sabihin natin, Your will be done, Lord God.
as it is in heaven, so be it on my situation. 1, 2, 3, go. Sabihin natin, your will be done on earth as it is in heaven, in our country, Philippines, around the world, around the globe, in every situation ng bawat isa. Business, negosyo, trabaho, relationship, your will be done. Sa bawat pamilya ng bawat isa, your will be done. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Yung po yung mahalaga, maganap ang kalooban mo. Pwede naman yung edit eh. The gift. Eto na tayo, the gift. Ano ang ating title? The giver and the gift. The gift. Jesus Christ. Ba, tapos na yata tayo doon? Di pa. Kasi kanina, giver eh. The gift. Jesus Christ, the best and greatest gift from God the Father to the world. Number 2, the Holy Spirit of Christ, the most important gift to all believers and followers of Christ. The gift. Jesus Christ, the best and greatest gift from God the Father to the world. Not all people have received Jesus Christ as God's gift. Tama. While God sent His Son for all humanity, not everyone accepts Jesus as the Savior. Hindi lahat ay tumanggap. Kaya hindi lahat ay naging anak ng Diyos. Ang naging anak ng Diyos lang ay ang tumanggap. The Bible indicates that some people may not recognize or accept Jesus, while others are granted the right to become children of God through believing in Him. Hindi lahat ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang binigyan lang ng karapatang maging anak ay ang tumanggap kay Christ. Sino uli ang tumanggap ng totohanan kay Christ? Sino totoong nakipagrelasyon kagaya ko po mula 1986, nakipagrelasyon ako hanggang ngayon. At dire-diretso yan as long as I live. Till eternity. Binago niya ang interes ko. Ako po'y licensed civil engineer, negosyante, binago niya. Alam niyo naman, may boutique, may rice store, binago niya, inalis niya sa akin ang interest, may calling pala sa akin. All I need to do is to surrender. And I am blessed today than yesterday. Sino nagsasabing you are blessed today than yesterday? Sino nagsasabing your future is better than today? Sabihin mo, isigaw mo, my future is better than today. Will be better than today. I am better today than yesterday. And I will be more better tomorrow. Because of the Holy Spirit in me. Yun pong ibig sabihin ng paganda ang buhay. Your future will be better than today. Sabi ko, your future will be better than today. Because God is the one who holds our future. Sa paganda, sa pabuti ang buhay natin. Why? Because of the Holy Spirit. Because of the Holy Spirit. Lagi pong ang credit ay kay Holy Spirit. Now, the gift. Jesus Christ was the most sacrificial gift God gave. Kaya, kung para sa'yo ay si Jesus Christ ang best, greatest gift, si Holy Spirit, the most important gift na meron kang kasama lagi, the Spirit of Christ, i-share mo naman yan. I-share mo, ibahagi mo. Sabi mo siyang katabi, ibahagi mo. Bahagi mo. Ibahagi mo ang manggagamot. Ibahagi mo ang Panginoong Hesukristo. Now, the gift. Number 2, the gift. So, sinong unang gift? Jesus Christ. Padalawang gift, si Holy Spirit.
The Holy Spirit of Christ, the most important gift to all believers and followers. John 14:16, I now will ask the Father, He will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, nagpapalakas, laging nandyan. At siya'y kasama mo forever. Siya ay si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. John 15:16, subalit kapag dumating na ang mga alim na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sino raw? Magpapatotoo ko tungkol kay Christ? Si Holy Spirit. Paano ipapatotoo si Christ? Through the Holy Spirit in me. Ipinapatotoo ko sa inyo na si Christ ang manggagamot. Because of the Holy Spirit in me. Yung mga ginawa ni Holy Spirit sa akin, ipinapatotoo ko ang ginawa ni Jesus. Nalalapit ang tao kay Christ through the Holy Spirit. How? Kikilos siya sa'yo. Pagagalingin ka, pagpapalain ka, palalayain ka, babaguhin niyang buhay mo para magamit kang ilapit ang tao kay Kristo. Sino naniniwala roon? Kaya ang buhay mo sa paganda, ang buhay mo sa pabuti, ang buhay mo sa paayos, ang buhay natin ay sa palapit kay Kristo. Ang buhay natin sa pasagana, dahil higit na mapaparangalan si Lord. Kapag ang buhay mo'y gumaganda, sumasagana, sumasaya, tumatanggap ng himala, higit na napaparangalan ng Panginoon. Dahil sa likod ng himala, sa likod ng mga pagpapala, sa likod ng mga pabor, sa likod ng katugunan sa panalangin, walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Siya ang bida. Amen? Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Sino ang ating master teacher na kasama natin? Si Holy Spirit. Hindi mo alam ang isasagot mo sa nag-a-accuse sa'yo, pagtatanggol ka ni Holy Spirit. Pagtatanggol ka. Matthew 10:20, hindi nyo kailangan magsalita si Holy Spirit. Sa magitan ng ating mga labi, gagamitin niya tayo. Master teacher, wala kang kasama, may kaharap ka. Ikaw ine-interview, kasama mo ang master teacher na magtuturo sa iyo, si Holy Spirit. May interview ka. May exam ka. Acknowledge mo si Holy Spirit. Anong sabi dyan? Magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Si Holy Spirit, Master Teacher. Ranas ko po yan. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga assignment po sa akin. Naasa ako sa Kanya. Bakit? Hindi ko naman pinag-aralan noon. Ang pinag-aralan ko ay mga building, ang mga highways, ang mga numbers. 5 years. Nag-board pa. Yun ang mga pinag-aralan ko. At nitong 1986, yan naman. Theology. Yan. And I'm blessed today than yesterday. I'm happy. Because I am walking in the calling of God. Sino ang masaya na nasusunod mo si Lord? Sino ang gustong masunod mo lagi si Lord? Siya din na nagpapatotoo na anak tayo ng Diyos. Tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y tumatayawag tayo ng Aba, Aba, Ama. Hindi naman makakatawag ng Ama ang hindi anak. Ang taong hindi makatawag ng Ama, hindi pa niya alam na siya'y anak. Hello? Sino ang sa kaharap ko ang nakakatawag sa Ama sa langit? Sino talaga nakakatawag? Kasi anak ka eh. Sabi mo siya katabi, alam mo bang ikaw ay anak? Ay, anong tawag mo sa tatay sa langit? Ay, baka hindi ka pa natawag. Ay, baka meron ka pang tinatawagang mga santo-santita. Aba naman. Ay, anak ka. Ay, lapit sa Ama.
Ano meron ng ama? Abay, hindi kayang maubos sa pagpapala. Hindi kayang sukatin ang biyaya. Lapit lang sa Ama sa Langit. Sino rito ang tunay na anak na natawag sa Ama sa Langit? Pumalakpak malakas. Yes! Ikaw ay anak, hindi ka alipin. Ikaw ay anak. Lapit. Kailan ako lalapit? Anytime. Ako'y makasalanan. Anytime. Ano man ang iyong kalagayan, lalo kang lumapit. Ama anak Ikaw sa iyong anak, natutuwa ka. Nagkasala? It's okay. Gayong gao. Alis. Agi ka na loong diyang, hindi gayan tayo. May gayan ka rin Nagsisi na nga, sabihin pa, alis! Kung gayan ka, hindi gayan ng ama. Pero kailangan natin ipakilala ng tama ang ama. Tayo mga anak ng Diyos. Hello? Mabuti ang ating ama. Siya din na nagpapatotoo na anak tayo ng Diyos. Tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y tumatawag tayo ng Aba. Ang ibig sabihin ni Ama. Aba Daddy. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kasama ng ating espiritu. The Holy Spirit in our spirit. Hindi papasok sa langit ang walang espiritu ng Diyos. Hindi papasok sa langit ang patay ang espiritu ng tao. Ikaw ay nabuhay ang espiritu dahil may espiritu ka ng Diyos. Buhay na ang espiritong dating patay sa kasalanan. Naituro ko na yan sa inyo. Ang aking ilong ay hindi nangangati. Napahawa kaya ako saan. Okay. The Holy Spirit is given to believers primarily through the work of Jesus Christ and the Father. After Jesus' resurrection and before His ascension, He promised to send the Holy Spirit, which was fulfilled at Pentecost. The Father then sent the Spirit to dwell with and empower believers. After na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, at bago siya umakyat ng langit, isinugo niya si Holy Spirit. At ito'y mga binasa natin. Eto po. Some of us are Jews and others are Hintil. Some of us are slaves and others are free. But God's Spirit baptized of us and made us part of the body of Christ. Now we each drink from the same Spirit. Mula nung ikaw ay na-born again, tanggapin mo, you have been baptized with the Holy Spirit. Anumang lahi, anumang kulay, baptized ni Holy Spirit ang isang taong tumanggap kay Jesus. Kaya lang hindi nila alam na sila'y baptized, walang nagtuturo. Nakalagay po dito. Basa po. Some of us are Jews, others are Gentiles. Tayo po yung hintil. Some of us are slaves, and others are free. Tayo free na. But God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. Ikaw ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Tayo'y katawan ni Kristo. Siya ang ulo. Hindi ko alam kung ikaw ang kamay, ako ang bibig. Tayo'y paa, basta tayo bahagi ng katawan. Nananahan sa'yo si Holy Spirit. At tayo'y iisa kay Kristo. Kaya tayo nagmamahalan. We are brothers and sisters in Christ. Tayo ang pakakasalan. The bride and the groom is Jesus Christ. Pagbalik, siguraduhin lang natin tayo nakasuot ng pangkasal. We have the robe of righteousness. See to it. Hello? Sa iba tayo doon. So,
Christ the Lord of peace, Christ the mystery of godliness, Christ the lover of our soul, Christ the giver of the Holy Spirit. Luke 3:16, ito po yung isang linggo natin pag-uusapan. Nilagay ko lang. John answered them all, I baptize you with water, but one is coming is more powerful than I. I am not worthy to you untie the strap of his sandals. He will baptize you with, sagot naman kayo. Ito po, may malabo yata eh. Mahirap bang makita? Baptize you with Holy Spirit and magkaiba po yan. Usapan natin yan sa isang linggo. Pero yung baptize you with Holy Spirit mula nang maborn na ganyan. Naranasan ko yan, nararanasan nyo. Pero siya nasa inyo at mapapasa nyo. Outpouring ang tawag ng mapapasa atin. Sinong handa na mamaya? The breath of God. Sinong handa? Handa? Handa tayo? Ngunit sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa akin. Kahit magkalag ng tali ang kanyang sandalyas, ay hindi ako karapat-dapat, babautismohan kayo, niya kayo sa banal na espiritu at apoy. Sabi sa mga hinahayagan. Prepare po ni John. Ang role po ni John ay taga-baptize. Kahit si Jesus ay binautismuhan niya, preparing the way for Christ. Pero hindi po siya gumawa ng himala. Yun po ang role niya eh. Pero hindi po apelyido ni Juan ang Baptist. Baka akala nyo apelyido ni Juan Baptist. Tinawag lang po siyang John the Baptist dahil siya nagbabautismo. Gets? Ano apelyido ni Juan? Hindi ko alam. Hindi ko na-research. Yun lang po ang role ni Juan. Eto na. Are you ready? Nirepresent ng wind and breathe si Holy Spirit. At tatanggap sa araw na ito ng kakaiba ang humihingi. Sino rito ang gustong maranasan yung kakaibang hangin at hininga ng gagaling kay Holy Spirit? Pumalakpak ang sasabing, yes! Palalakasin ka! I-empowered ka! Tingnan nyo to, ang example. Bigyan ko kayo ng example. Acts chapter 2, 1-4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, sabihin natin, suddenly, a sound like the blowing of violent wind came from heaven. Saan magmumula ang heavenly wind? Ngayon na. Sabihin natin, ngayon na, Lord. Magsisimula na. Kanino saan magmumula? Sa langit, kagaya ng Pentecost. Heaven. Of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Sino sa ating kalagitnaan ng gusto sa oras na ito ay makararanas ng violent wind from heaven? Hindi para italsik ka, hindi para ikaw isaktan, kundi para palayain ka. Para ikaw ay pagalingin. Para ikaw ay buhusan ng lakas. Sino may gusto noon? Sinong may gusto noon? Huwag ka matatakot. Ay, violent wind eh. Galing, yan ay divine. Yan ay blessing. Yan ay miracle. Tanin nyo ha? Inyo, nangyari. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit, began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Pag
Dumating ang wind from heaven in this place. The outpouring. Ang hindi nag-i-speak in tongues na humihingit, nananalig, just open, hallelujah, hallelujah. Maiiba na ang tongues. Ayun po ay regalo. Are you ready? I-open mo lang. Just open, open. Pero bago yon, hihingi tayo, maghihingi ng magpapalinis. Magpapalinis, pusong dalisay, aawit tayo. Punta na din sa taas. In John chapter 20, 21 to 22, naranasan during the Pentecost, yung violent wind. And that violent wind may hatid na blessing. Sino may gusto ngayon sa ating kalagitnaan? Parang hindi naman. Hayaan mong mapaniwalain mo si Lord. Papaniwalain mo si Lord. Convince mo si Lord na naniniwala ka. Anong nangyari sa upper room ng Pentecost nung dumating ang violent wind, the Holy Spirit? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Sino rito ang gustong tumanggap ng speaking in tongues? Sabi mo lang, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maya-maya, ayan na. I-empowered ka. Ito pa, padalawa. John 20:21 to 22. Again, Jesus said, kailan ito nangyari ito sa book of John? Pagkatapos na si Christ ay nabuhay na mag-uli, pumasok siya sa pagtitipon ng disipulo na na siya po'y tumagos sa pinto. Bakit? May heavenly bodies si Christ. Glorified body. Nakalago siya sa pinto. Pumasok siya, naroon ang mga disciple. Nalulungkot dahil si Kristo'y namatay. Pero biglang dumating si Kristo. Nakalago siya sa pinto, saradong pinto. Anong sinabi ni Christ? Kasi sila'y nalulungkot. Nalaman na lang si Kristo'y namatay. Akala nila, nakalimutan na lang tinuro ni Kristo na siya'y mamamatay. Pero after 3 days, siya'y mabubuhay. Nalimutan. Kaya ikaw, huwag makalilimutan ang katuruan mula sa Biblia. Hello? Huwag makalilimutan. Nalimutan. Sila'y nababahalang lubos. Alam ni Kristo, mga taong nababahala. Nababahala ka ba? Alam ni Christ. Anong sinabi ni Christ sa kanyang mga disipulong nababahala dahil siya ay namatay? Nalimutan nila ang preaching niyang mabubuhay siya. Pumasok siya, saradong pinto. Ito ang sinabi ni Christ. Peace be with you. At ito rin ang sinasabi ko sa bawat puso ng bawat isa. Peace, comfort, courage, peace. Tinatanggap mo ba? As the Father sent me. Ito ang sabi ni Lord sa'yo. I am sending you. And with that, He breathed on them. He breathed on them. Ngayong oras na ito, hihingahan ka ni Lord. Hinga na nagpapalakas. Hingang galing sa Diyos na nagpapagaling at nagpapalaya. Ang naniniwala, tumayo ka, magpatawad ka, magpakumbababa ka. Ang kalakasang kaya lang ibigay ng Panginoong Diyos ay mararanasan ko may nasa online. And you will receive. You will receive the comfort. You will receive the outpouring of the Holy Spirit. Ang makakaranas ay ang mga mapagpakumbaba. Ang makakaranas ay ang humihingi at naniniwala. Mga magulang ko't kapatid, alam ko, naniniwala kang kailangan mo ng lakas na hindi kayang ibigay ng tao. Kailangan mo ng courage na hindi kayang ibigay ng tao. Kailangan mo ang pabor na hindi kayang ibigay ng tao. Kailangan mong himala, hindi kayang ibigay ng tao. Kailangan mo ng restoration, hindi kayang ibigay ng tao. Naririto ang Diyos. Yes, siya'y mapagpatawad. Siya'y mapagmahal. Siya'y mapaghimala. Kung naniniwala ka, pumalakpak ka at sabihin mo, I believe in you, Lord.
And last, Exodus 15:8. Sa isang hihip nyo lang, nahati ang tubig. Ito po'y nung panahon ng mga Israelita ay hinahabol ng mga Egyptian. Hinahabol ng kalaban. Nakaharap sila sa dagat. Narito sa likod, hinahabol sila ng kalaban. Ang nangyari, sa isang ihip nyo lang, nahati ang tubig. Bakit nahati ang tubig? Because of the power of the presence of the Holy Spirit. The wind. Dumadaluyong na tubig ay nahati. Tumayo na parang pader. Natuyo ang malalim na dagat. Church, nagkaroon ng himala. Because of the presence. Because of the breath of God. Pag hiningi mo yan ngayon, sakit karamdaman, pag hinihangahan niya ni Lord, mararanasan mong miracle. Sabi ko, mararanasan mong freedom. Mararanasan mo ang joy. Mararanasan mo ang peace. Mararanasan mo ang strength, ang courage. Mararanasan mo ang kakaiba mula sa banal na Espiritu. And this time, lumapit tayo sa Kanya. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Naririnig niya tayo. Pusong dalisay. Ito'y panalangin ng pagpapakumbaba at pag-amin. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang Natutuwa si Lord sa ating sinasabi. na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Minsan pa sa huling pagkakataon, pusong dalisay. Pusong dalisay Ang aking nais. ang aking nais. Salamat, O God. Buong puso po namin ito sinasabi sa iyo bilang O panalangin. Diyos, para Yan, sa lorolahay, redi, aralahay, aralahay. pusong dalisay. Yes, O God. Sige, takbil mo, takbil mo. Huwag mo nang isama pa uwi. Huwag mo nang isama pa uwi ang mga kasalanan. Isuko mo lahat yan sa Panginoon. Magpatawad ka. Magpatawad ka, magpabago ka. And get ready for the prayer of God. Hihingahan tayo ngayon ng banal na Espiritu. Kailangan maging malinis, clean vessel tayo. Sige, empty yourself. Empty yourself sa mga bagay na hindi nakalulungkot kay Lord. Empty yourself. Come on, empty. Totally empty yourself sa mga bagay. Empty yourself. Empty, empty, empty. Empty yourself. Because this time, hingahan ka for the miracle. Hingahan ka ni Holy Spirit for the strength. Hingahan ka ni Holy Spirit for the outpouring of joy, for the everlasting love.
Ingahan ka niya, ano man ang kailangan mo, alam niya. The bread, kung paano mga Israelita ay tumanggap ng himala na hindi kayang gawin ng sino man. Pagsamasamahin man ang lahat ng tao, hindi kayang gawin ang karagatan. Ano bang hinihingi mo kay Lord? At sinasabi mo, hindi mo kaya. Now, the Holy Spirit will gonna breathe on you. Hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang magmahal, hindi mo kayang mag-surrender ng buhay. God, the Holy Spirit will gonna breathe on you. Hindi kaya ng doktor ang nararamdaman mo. God will gonna perform miracle in your life. God will gonna breathe upon you. May kahilingin ka sa Panginoon. Parang imposible. Maniwala ka, ang dagat na pula ay nahati because of the wind from the heaven. The wind of heaven, get ready. The bread from the Holy Spirit. The wind from heaven is the Holy Spirit. The bread of the Holy Spirit from deep within you. Downpouring like river. Spirit, breathe on me like a prayer. Spirit, breathe on me. Open your lips. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Holy Spirit. Holy Spirit, breathe on Jesus. Jesus, breathe on me. This is our prayer. Jesus, The wind of the Holy Spirit. on me. He is the Holy Spirit. The wind from heaven. Si Holy Spirit ay nasa iyo at mapapasayo pa. Ang nag-e-expect, andyan na. The wind, the breath, for you to be strengthened. on me. Spirit, breathe on me. Do it again, do it again. Spirit, Holy Spirit, do it to everyone. on me. The breath, Holy the Spirit, breath, tanggapin mo. on me. Inhale, exhale, tanggapin mo. The wind, a rushing wind. He is the Holy Spirit. Jesus, He is the Holy Spirit at work. Oh, do it again, Holy Spirit. Jesus, Spirit of Christ, do it again. Open your mouth and release. Jesus, breathe. Lumalakas ka. Pinupuspos ka. Pinupuspos ka. Pinupuspos ka ng kagalakan. Pinupuspos ka. Ang kapuspusan. Ang kapuspusan. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu. For the miracle. Spirit, breathe. Area, open your mouth. Say hallelujah, Kiara, Rasa. Ay, the Holy Spirit, moving, empowering. Lumalakas. On me. Kiara, la Sierra. Ah, On me. ah,
ang throne of the Holy Spirit. Ayara, yandara, basiyara, lahante. Oriana, receive the bread of God. Receive the Holy Spirit. Siya'y nasa iyo, mapapasayo pa. Siya'y nasa iyo, mapapasayo pa. For the service, for His glory, as pastors, as ambassador, we receive. We receive. Yarara. Ang lakas-lakas natin. Ang saya-saya natin. Tagumpay tayo. Victorious tayo. Conqueror. Overcomer. Oh! Naraya yung kamay. Yung kamay. Yung kamay. Yung kamay na yan. Ang mapatungan ng aming mga kamay. Ang may sakit ay gagaling. Woo! Araya. Enjoy the presence. Enjoy the presence of God. Enjoy. Let's enjoy. Let's enjoy. Yaray. Yara. Ngayon, speak in tongues for the miracle. Ora, yara, laba, yara. Sekereria. Sa iyong ipinagpe-pray. Yara, laba, yara, la. Ora, kayara, laba, yara, la. Ora, yara. Sekendade ko, yara, laba, sikiento. Yara, laba, kataka, yara, laba. Eredede. Yara, la. Ora, ka. Siyaya. Ora, lede. Oriento. O, karama. Thank you, Lord, for the miracle. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for the breakthroughs. Thank you, Lord, for all the answered prayers. Thank you, Lord, for the courage. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for the outpouring. Outpouring. Outpouring of your presence. Sharadaya. That cause us to be humble even more. That cause us to trust in you. That cause us to depend on you. That cause us to be a vessel of your honor. Gloria. Salamat. Salamat sa mga kagalingan. Salamat sa kalayaan, Lord. Salamat, O God, for your presence and power. Kung paano mga disipulo matapos mahingahan, signs, wonders, and miracle follows. Ganon din sa buhay ng bawat isang tumanggap ng iyong outpouring. Signs, wonders, and miracle. In the name of Jesus. It's all because of you, Holy Spirit. Credit is all yours. Taas natin ating mga kamay. We humble ourselves before you. Sa lahat ng tama, magaling, mahusay na aming naririnig, mabait, Lord, tagumpay, lahat ng yun ay ikaw. Anointing, galing, husay, ikaw yun. Credit is all yours, Holy Spirit. Spirit of Christ, salamat sa aming mga tinanggap. All that is divine, galing sa iyo. Higit sa lahat, we are so thankful. The giver of life, God the Father, giver of our Lord Jesus Christ, God the Father, and the giver of the Holy Spirit, kayo yun, God the Father and the Son, Jesus Christ. Thank you for giving, Lord Jesus, your life. Oh, thank you. Oh, thank you. Salamat po for the bread of life, bread of strength, bread of wisdom and knowledge and anointing and everything that is divine. We receive it all for your glory. We surrender our life, everything unto you. Salamat. Tulungan niyo ang bawat isang mailapit sa iyo dahil hindi lahat ay ligtas. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang inyong ginawang pag-i-empower, ang inyong ginawang paghinga sa amin para kami lumakas at gawa ng himala ay para ilapit ang mga tao palapit sa iyo. Salamat sa hinga ng pag-asa, sa hinga ng buhay, sa hiningahan mo kami ng kakaibang lakas. Pumalakpak ang may kakaibang lakas, kakaibang kagalakan,
Kakaibang pagpapala. Woohoo! Lord, salamat. Receive all the highest glory, honor, power, and thanksgiving to you alone, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name.